Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa pamilya ng GCF. Lahat po ng narito sa auditorium ngayon at pati na rin yung mga nanonood po sa ating mga online channels. Welcome po sa ating Tagalog service. Opo, welcome po. At napaka-espesyal nga po ang araw na ito dahil tayong lahat ay nagtipon-tipon dito at nagsama-sama upang purihin ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po si Ruby Del Rosario, isang guro sa GCF International Christian School at voluntaryong lingkod din po dito sa ating simbahan. Ako naman po ay si Salvador Cabotaje, isang grade 12 student sa GCF ICS. Ngayon po ay tinatawag na ICS Sunday. Ito po ay itinakdang linggo upang mas makilala pa natin ang ating paaralan na itinatag mismo ng ating tahanang simbahan. Ang ating paaralan po ay may layunin na maging komunidad ng mga mag-aaral na tinatawag na lifelong learners. Ibig sabihin po ay palaging uhaw sa pagkatuto at paglago sa iba't ibang aspeto ng buhay. Layunin din po ng ating paaralan na maging komunidad na nagpapayabong ng mga kabataan na lalaking katulad ng ating Panginoong Hesus. May karunungan, malusog po sa iba't ibang aspeto ng buhay at nagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang pagiging lifelong learner po ay ang pagkakaroon ng pagnanasa na kilalanin ang mundong nilikha ng Diyos at kilalanin ang manggagawa na gumawa nito. Nagagawa din po natin yan sa ating simbahan. Katulad ngayon, nasama-sama tayong mag-aaral ng Kanyang salita, aawitan siya, at makikipagkapwa-tao sa isa't isa bilang isang pamilya. Dalangin po namin na ang patuloy na pagkakaisa ng ating simbahan at paaralan upang mag-disciple ng puso at isip ng mga kabataan. So kung ito po ay inyong unang pagkakataon na makasama kami sa worship service na ito, or matagal na po kayo at dito kayo lumaki sa simbahan, maging sa mga kasama po natin online. Ayan, sama-sama po tayong mas lumago pa ngayon sa ating pananampalataya. Ayon nga po sa unang Tesalonica, Kabanata 5, versikulo 11, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Palakasin nawa tayo ng ating pagsasama-sama ngayon. Manalangin po tayo. Panginoon, kayo po ay mabuti at makapangyarihan. Kayo po ang aming Diyos na manlilikha. Nais po namin na mas makilala pa kayo. Nais po naming lumago ang aming relasyon sa inyo. Gamitin po ninyo ang worship service na ito upang kayo lamang ang pagpurihan namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Inaayayahan ko pong tumayo ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Magbabasa po tayo mula sa Colossians 3:16. Colossians 3:16 says, "Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God." Babasahin din po natin ang Romans 15:14 says, "I myself am satisfied about you, my brother, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa ng Kanyang salita. Maaari na po tayo upo. Magandang hapon po sa ating lahat. Lalo na po doon sa mga first time dito sa ating simbahan. Kami po'y natutuwa at kayo'y nandito at sana po kayo'y mabless sa ating pag-uusapan ngayon.
Tayo po'y nasa series ng one another. Ang ibig sabihin, yung mga bagay na bilang mga mananampalataya na pwede nating gawin sa isa't isa. Mga bagay na magpapatatag sa atin, magpapalakas bilang mga Kristiyano. Pero yung nabasa po natin ay napakahalaga sapagkat actually yun lang pong Colossians 3:16 ang ating pagtutuunan. Turuan at paalalahanan ang isa't isa. Naalala nyo nung nag-preach ako yung Ephesians 4:11-13, di ba? Nasabi natin, merong mga gifted men, mga pastor, mga Bible study leader, mga evangelist na ang kanilang gawain ay equip the saints to do the ministry. So sila yung gagawa para ma-equip ang mga mananampalataya para sila, mga pastor at mga mananampalataya ay gagawa ng ministeryo o ministry. Equip the saints to do the ministry. At tapos nakita natin na isa sa mga ginagawa natin yung I think the other week, yung speak to one another in love. Na hindi lang gifted men, kung hindi bawat isa, bawat Kristiyano, pwede palang magsalita lamang ng katotohanan na nasa Biblia. At yung magpapalakas na. Ngayon, may karagdagan. Actually, ang ilan sa atin ay kinikonsidera na ang pagtuturo, itong preaching, no? Itong preaching lamang. At pangangaral sa simbahan ang primary o pangunahing paraan upang makilala ng higit si Jesus at ang kanyang salita. Umaasa din tayo sa mga pastor, elder, mga pinuno ng simbahan, GG leader sa pagtuturo. Pero, itong mga taga-Roma, kakaiba sila. Itong mga taga-Roma, pinuri ni Pablo. Pinuri sila at sinabi doon sa Romans 15:14 na binasa natin sa Ingles, ito po yung sa Tagalog. Ang sabi roon, puspos ng kabutihan, puspos ng lahat ng kaalaman, at may kakayahang turuan ng isa't isa. So yung mga taga-Roma, pag binasa mo yung Book of Romans, medyo mabigat siya. Natapos na natin, no? Tama, natapos na natin yun. Tinapos ni Pastor Larry Pabiona, yung ating senior pastor, yung series sa Romans. At medyo mabigat siya na teolohiya, nagpapatunay na kailangan natin yung doktrina para mamuhay ng maayos. Di ba? Yung belief dictates the behavior. Yung doctrine, yung duty. Yung principle pattern of life. Yung belief behavior. Kaya napakahalaga, importante yun. So, ang mga taga-Roma, si Pablo, ang kanilang patotoo sa buhay at kaalaman sa salita ay sapat para turuan nila ang isa't isa. So, equip sila to teach one another. Pero sa text natin ngayon, Colossians 3:16, ipinapaalala ni Pablo na maaari tayong magturo pala at magpaalala, hindi lamang sa pamamagitan ng pagtuturo, like ginagawa namin mga pastor, kundi sa pamamagitan ng awit ng congregation o congregational singing. Marahil para sa iba, ang pangangaral ang pangunahing dahilan ng pagpunta nila dito tuwing linggo. Kaya yung iba po, nagpapalate. Meron ako nakausap dahil siya ay, ano ba yung nauna sa baby boomer? Sabi niya, Pastor, hindi ako sanay sa praise and worship. So, pumupunta siya sa preaching time na. Pero pagkatapos nitong ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, mali-realize mo, napakahalaga pala. Sinasabi sa atin ng ating teksto na tayo ay nagtuturo, nagpapaalala sa isa't isa kapag tayo ay umaawit sa pagsamba. Kapag mas malalim nating naunawa ng CP ngayon o yung teksto, hindi na natin muling titignan ang pag-awit ng kongregasyon sa parehong paraan. Kaya po yung mga wala dito kanina sa praise and worship, na-miss ninyo. Napakaganda ng mga awit na nagpapaalala sa atin ng mga katotohanan. Katulad po ng binanggit kanina, mga konsepto sa Biblia o katotohanan sa Biblia na napakahalaga na naisulat sa pamamagitan ng awit. Yung GCF ICS, nakatutuwa, sila'y nagsabi kung saan may kaguluhan, doon tayo magdadala ng kapayapaan. Kung merong hatred, doon tayo magdadala ng pag-ibig. Yan po ay konsepto turo sa Biblia.
Di ba, pag tayo ginawa ng masama, dapat gawan natin ng mabuti. Yun po ang ibig sinasabi. Kaya malinaw ang pangaral ni Apostol Pablo sa simbahan. Dapat nating hayaan ang salita ng Diyos na manahan sa atin. Let the Word of God dwell in you richly. Of course, yung the Word of Christ is actually referring, ang salita ng Diyos doon ay tinutukoy sa Biblia dahil ang lahat ng kasulatan naman, lahat ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. Tumutukoy sa Kanya, tumuturo sa Kanya. At paalala rin sa atin na sa atin ang pagpili ng hayaang manahan sa atin ng salita ng Diyos ay desisyon natin. Pag ikaw ay Kristiyano, nakikinig ka sa salita ng Panginoon o nagbabasa ka ng quiet time mo, hindi natural yun na lalapit sa iyo o ikaw ay mabibless. Kailangan meron kang desisyon na ginagawa. Yung belief dapat magre-resulta sa behavior. Yung doktrina dapat magre-resulta sa paggawa mo ng duty mo. Yung principles dapat lalabas yung pattern of living. Yun ang kahalagahan ng turo ng Panginoon. Ang tanong, how do we let the Word of God dwell in us richly? Yan ang tanong natin. Paano natin hayaan ang salita ng Diyos na manahan sa atin ng sagana? Yan, pakilipat po doon sa para yan. How do we let? Well, ito ang answer. The answer is we spend regular Bible meditation and reading of the Word. Naalala niyo yung sinabi ko, no Bible, no breakfast, no Bible, no bed rest. Yung pong sa umaga, ang suggestion ko, yan yung time na fresh ka. Bago ka mag-agahan ka muna sa salita ng Panginoon. Magbulay-bulay ka. Tanungin mo ang Panginoon kung ano ang sinasabi niya. Panginoon, ano ba ang gusto mong ituro sa akin? Meron bang sin na dapat ko i-avoid? Meron bang promise na dapat ko i-claim? Meron bang example na dapat kong sundin? Meron bang command? Example na dapat kong tularan, may command na dapat ko sundin. At S, meron bang patungkol sa Son o Son of God? Specs, S-P-E-C-S. Sin to avoid, promise to claim, example to follow, command to obey, Son, anything about the Son, the Lord Jesus Christ. Yun, isipin mo, pag bulay-bulayin mo, katulad nito, let the Word of God dwell in you richly. Maliwanag na yun ay imperative. Ang ibig sabihin nun, kailangan nating sundin. Utos yun ng Panginoon. Kasi yung naunang mga verses mo, pag tinignan nyo, yung Colossians, basically, combine, put off, mga bagay na dapat alisin sa buhay Kristiyano, put on. Ito yung kasama doon sa put on na kailangan ilagay mo sa buhay mo, dwelling of God, God's Word dwelling in you richly. In fact, may example. Ito pong maganda. Basahin ko po sa inyong sample ito sapagkat napakaganda. Psalm 19, verse 7 to 10. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Now, I want you to know, gusto ko malaman yung sinasabing sweeter than honey, this is not referring to the honey you buy sa supermarket. I had the privilege in my life kumain ng honey na directly harvested from the honeycomb. Buwis buhay po yun. Halos pinagbawalan ako mga tribal people kasi makuha mo yung honey o mamatay ka pag binalikan ka ng mga bubuyog. Ay talaga, pag kinain niyo po yung honey directly from the yung golden nectar yung naka-attach sa bark ng tree, kakainin mo, ngunguyain mo yung honey. Lulunukin mo, hindi masakit sa lalamunan. Pati po yung honeycomb na may mga itlog, kinain ko, nilunok ko. Tinawanan ako ng mga tribal people kasi niluluwa pala yun. Pero ang sarap. Sabi, ang God's Word is better than honeycomb. Kaya, ano ba ang itsura
ng isang lokal na kongregasyon na magkaroon ng mensahe ni Kristo na naninirahan sa kanila, nang masagana sa mga mananampalataya. Ito, una, tinuturuan at pinapayuhan natin ng isa't isa sa buong karunungan. Number 1, tinuturuan at pinapayuhan natin ng isa't isa sa buong karunungan. Kasama sa pagtuturo ang positibong pagpapahayag ng banal na katotohanan. Yung sinabi ron, teaching, yung teach ay positive declaration of the truth. Positibong pagdeklara ng katotohanan. Yung inawit kanina nung ating mga song leader na mga baby boomers, no? Bago po yung mga Gen Z. Yung baby boomers na banal, kabanal-banalang Diyos. Sa Isaiah chapter 6, nung makita ni Isaiah ang Diyos na nasa trono, banal, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. That is declaration of truth. Ang effect sa iyo nung pag nalaman mong banal ang Diyos, ang sabi ni Isaiah, woe unto me, for I am a man of unclean lips. So yung turo, hindi mo kailangang maging pastor para sabihin yung katotohanan. Ngayon, kakaiba, ibang klase. Kukunin mo lang yung cellphone mo, pipindutin mo lang sa messenger, makakapag-send ka na ng salita ng Panginoon sa pinsan mo sa Canada. Para lang ituro sa kanya yung katotohanan. Teach the Word of God. Pero hindi lamang teach, also to admonish o paalalahanan. Pwede rin palang paalalahanan. Ang ibig sabihin ng admonish ay magbigay ng paalala, pagtutuwid, o babala. Babala. Hindi lamang ang pastor ang nagtuturo sa simbahan, kundi pati na rin tayo, bawat Kristiyano isa't isa. Kung saan ang mga miyembro ay nagtuturo at nagpapaalala sa isa't isa gamit ang salita ng Diyos. So pag sinabing pagpapaalala, nyari meron kang kaibigan na sumaliwa, nagbibisyo, no? Papaalalahanan mo, kapatid, sinabi sa Biblia ng katawan natin ay templo ng Espiritu Santo na dapat nating alagaan. Actually, ito may isa practical. 1 Timothy 4:8. For physical exercise is of some value, but spiritual has more value because it gives you the benefit not only in this life, but in the life to come. So yung pong na-discover ngayon about endorphin, happy hormones, yung hope molecules, sinabi na yan sa Biblia, sinabi ang ehersisyo daw merong kapakinabang sa buhay na ito. So, pag meron kang kaibigan na nakaupo maghapon sa trabaho, 8 hours, 10 hours, tapos pagdating sa bahay, nakaupo rin maghapon. So, papaalalahan mo, alam mo, sinabi sa 1 Timothy 4:8. So, pinapaalalahan mo siya. Pinapaalalahan ng paalala. Kasi subukan nyo, huwag kayong mag-ehersisyo. Pag kayo nagka-problema sa kamay at ito'y kinast, ang tawag doon mag-atrophy. Isa sa ehersisyo na dapat natin gawan, magturo tayo ng katotohanan sa pamamagitan ng pagtuturo at pagpapaalala. Hindi yan trabaho ng pastor lamang, ng Bible study leader, ng elder, ng deacons, ng GG leader. Responsibilidad nating lahat. Simulan po ninyo sa inyong bahay, sa inyong pamilya. Tayo po ba'y nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Panginoon? Tayo po ba'y nagbibigay ng pagpapaalala, pagpapayo? Di ba pag sinabi mo doon sa pinsan mo na pinagyayabang niya na siya ay maraming babae, no? Papaalala mo na, tinuro sa Biblia. Ang sabi sa 1 Corinthians 6:18, flee fornication or flee sexual sin. For every sin a man commits is outside the body, but every man who commits sexual sin against his own body. Paalalahanin mo. Nasa kanya na ngayon kung susundin niya o hindi. Kasi lahat ng sinabi sa Biblia, may kapakinabang
at kabutihan sa atin. Kung malalaman lang, kung aaminin lang natin at yayakapin natin yung katotohanan, yun ay para sa kabutihan natin. No, minsan nagkakainan po kami, nagtatawanan kami, kain, tawanan. Tapos, naalala ko lang, kasi merong nagsabi, bakit pag kami nung dating di sila Kristiyano, ang gawain nila, pupunta sa magiinuman hanggang maging lasing na, minsan disgrasya. So nag-uusap kami, ito yung equivalent ng paglalasing ng mga Kristiyano. No? Parang kain lang, kain at kwentuhan at minsan biruan, maayos. Uuwi kami ng maayos. Uuwi ka ng ligtas. At yung issue ng socialization mo, naayos. Meron kang fellowship. Pero walang mapapahamak. Ilan po napahamak dahil naglasing? May nagsabi sa pastor, wala namang sinabi sa Biblia. Di ba pwede namang uminom? Ang sabi po sa Biblia, bawal ang maglasing. Hindi sinabing pinagbabawal ang uminom. Pero may problema tayo kapag uminom tayo. Kasi bawat tao iba epekto eh. So pagpapaalala. Yung pagpapaalala, pagtuturo ng katotohanan ng Panginoon, yung pagpapaalala sa pamagitan ng katotohanan ng Panginoon, gawain yan ng bawat isang nakikinig dito sa mensaheng ito. Ito'y one another. Tayong lahat ito, hindi lamang pastor, hindi GG leader, hindi elder, hindi deacon. Tayong lahat. Yung smartphone mo, magagamit mo, pagpapaalala, pagtuturo ng katotohanan ng Panginoon. Pangalawa, ito medyo excited ako. Umaawit tayo ng mga salmo at himno at spiritual na mga awit na may puso nagpapasalamat. We sing psalms, hymns, and spiritual songs with a heart of gratefulness unto God. Ang pag-awit ay isang paraan kung saan nanananahan ang salita ng Diyos sa kongregasyon. Hindi natin ito mapaghihiwalay dahil sa kinakanta natin actually ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Katulad ng mga narinig nyo, yung mga baby boomers kanina at mga Gen Z. Bawat miyembro ng simbahan ay dapat lumahok sa pag-awit at huwag pabayaan ang aspetong ito ng pagsamba. Kasi napakahalaga. Hindi ko nga alam niyo na pinag-aralan ko to. Actually, hindi po ako ang preacher ngayon, no? Kasi nagkaroon po ng sitwasyon. Pero natuwa ako, walang excuse. Kasi po, lalo pa sa katulad ko na medyo may challenge. Kasi po, hindi ko na po, baka magalit po yung choir. Kasi in-invite po nila ako. Pastor, join po kayo ng choir. Nag-join nga ako ng choir. Pastor, you have a hidden talent. Please keep it that way. So yun. Kaya hindi na po akong pupunta ron. Pero sabi, walang excuse, hindi sinabi dito kung maganda boses mo sa kakaumawit. Kasi yung pag-awit ng salmo, hymno at spiritual na awit, dinideklara natin sa pamamagitan ng awit ang katotohanan at positibong turo ng salita ng Diyos. Yun ay nagpapalakas sa bawat isa. Yun ay nagpapatatag. Hindi ba? Hindi nyo napansin? Nung kanina sumasamba tayo, di ba pag ikaw ay sumasamba sa Panginoon, narinig mo yung banal ang Diyos, isipin mo banal ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, pero nakikipag-fellowship sa akin. Di ba? Nadadala ako nung pag ako'y nagpupuri sa Panginoon, talagang hindi ba naman nakakatuwa? Pag nagpupuri ka sa Panginoon, may nangyayari. Kinikilala mo kung sino ang Diyos, kung sino siya. At pag nakikilala mo kung sino ang Diyos, napapawi yung iyong mga bigatin. Napansin niyo yun? Dinisenyo ng Panginoon yung kapag tumingin ka sa Diyos, lalapit ka sa Diyos, kaya nga yung kasabihan natin, ipasa Diyos mo na. Siya nga pala, bigyan ko kayo ng konting trivia. Bathala, ang sabi nila, bahala na. Pero ang etymological meaning pala nun, bathala na. Bathala was our old name for God. So ang ibig sabihin nun, let be God. O ipasa Diyos na. So hindi masama yung original meaning pala ng bahala na. Ang ibig sabihin pala ng bathala na. Sabi, ipasa Diyos na natin. Trivia lang po yun. So, pero dapat may guide tayo. Ang ating pag-awit ay dapat nakabatay sa salita ng Diyos ang Biblia. Ayan. Dapat nakabatay sa Biblia. O scriptural dapat. Kaya ngayon po,
bigla lang naisip ko to, pwede pala. Ayan. So, tatawagin ko po ako po yung baby boomer, tatawagin ko yung mga Gen Z para suportahan ako. Bakit mahalaga ang pag-awit? Ayan. Magtataka kayo. Pag inawit namin ito, mula baby boomers, millennials, Gen Y, Gen Z. Kasi nung kinanta ko kanina, ang galing nila, pick up nila. Dito. Yeah. Okay. 1, 2, 3, 4. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. All right, thank you. Di ba? That's 1 John 4, 7 and 8. Matagal ko nang alam yun. Nung kinanta ko kanina, pick up nila. Tinuro pala sa kanong bata rin sila. So, baby boomers, millennial, Gen Y, Gen Z, pick up. And then you suddenly what? Memorize 1 John 4, 7 and 8. So pag merong tao na kaibigan ka na sitting with anger and bitterness with someone who happens to be a brother or sister in the Lord, then daanin mo, kanta muna tayo. Beloved, let us love one another. And then pag pumasok sa, he that loveth not, knoweth not God, for God is love. Outs? So, beloved, let us love one another, 1 John 4, 7 and 8. Diba? So, importante na it is scriptural. Pangalawa, ang ating pag-awit ay para sa ating pagpapatibay sa isa't isa. It is supposed to build up. So pag ang kinakanta mo ay hindi nagbi-build up, medyo diferensya. So tayo ay umaawit upang patibayin ng isa't isa. 1 Corinthians 14:26. At ang pag-awit natin ng kongregasyon ay nagdidirekta sa Diyos at nagdaglalayong turuan at paalalahanan ng bawat isa. Kasi katulad nun, simple lang siya nakakatuwa awitin, pero pag inawit ko yun at naalala ko, meron akong someone na may sama ng loob at may ganawa akong hindi maganda, marirebuke ako, mapapaalalahanan ako. Ikatlo, ang ating pag-awit ay maaaring gawin sa isa't isa, iba't ibang paraan, di ba? Yung psalms o awit, hymno, at spiritual songs. Yung mga baby boomers kanina, kinanta medyo hymnal eh. Pero yung, Pero yung kanina, yung Gen Z, old song yun, di ba? Na if there is hatred, you sow love. So kahit iba't iba ang ating generation, we can still sing the same song. The baby boomers can sing spiritual songs, new songs. The Gen Z can sing the all-time hymns. Pero, merong guidelines tayo, A, B, C. Dapat appropriate. Appropriate. Isaalang-alang ang kaganapan o age group. Meron pong isang awit, ewan ko kung malalaman nyo ito, sung by the Doobie Brothers. Jesus is just all right with me. Jesus is just all right. Oh yeah, I don't care what they may say. I don't care what they may do. Jesus is just all right. Oh yeah. So, pero rock band po yun. So yung mga naalala yung Doobie Brothers, mga baby boomers po yan. So, hindi ko alam, I cannot judge them, pero natuwa lang ako. Sa sobrang tuwa ko, naalala ko yung song. Pero, pag nandito sila at nakaubad yung t-shirt, nakamaong, at may kasabay yun na electric guitar, Jesus is just alright. Actually, ganun yung pag-awit nila. Medyo appropriate ba yun? Sa pagsamba sa Diyos? Diba? So, ang ganda ng lyrics, pero medyo, at least nakuha yung, we're trying to say, appropriate yung melody, yung singing, the way it is sung, and even the way you dress. Diba? Kung kakanta ka dito na
Nakahubad ka, wala, o nakasando ka, di ba? Minsan kumakanta sila nakasando. Hindi appropriate. Pangalawa, biblical ba yung katulad ng ginawa natin kanina? Dapat yung tinuturo, biblical. Yung inawit ng mga ICS choir, biblical yung. Kasi pag may kaguluhan, provide peace. May hatred, you're supposed to love. Hindi mo tinatapatan yung yung mali. Ginagawa mo ng mabuti. And of course, context. Naayon sa lokal na wika, kultura, upang matiyak na ito ay may kaugnayan. So, importante yun. Although minsan medyo sumasaliwa tayo, like pag nagkaroon po ng bachelor's party, yung stag party bago ikasal yung taga-GCF, bago ikasal sila, merong Christian stag party. So kumakanta kami ng mga hymns. Pero isa sa kinakanta, it is well with my soul. So, parang, bro, you're a single man, you're incomplete, once married, you're finished. No, hindi. Ano lang po yung katuwaan lang. So, dapat appropriate biblical and context. And of course, number 4, ang ating pag-awit ay dapat gawin ng may pasasalamat sa ating puso sa Diyos. Yan ang makikita mo yung tao na merong talagang umaapaw na pasasalamat sa Diyos. Lalo pa kung natuon na yung awit ay tugma sa pinagdaraanan niya. Di ba? Pag inawit yung walang kamatayang in His time, di ba? Yung taong naghihintay na ang tagal-tagal na pag narinig niya in His time, God will do something in His time. In His sovereign plan, He will do something. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, ano dapat? Masaya ka, syempre. Ang mga Kristiyano ang dapat ang maging pinaka masaya at pinaka nagpapasalamat na tao sa mundo, anuman ang mga pangyayari. Dapat naman talaga, di ba? Worship, sabi nga ito'y quote from John MacArthur, worship is all that we are, reacting rightly to all that He is. So worship is all that we are, reacting to all that He is. Ang ibig sabihin nun, ang pagsamba, whether nakikinig ka sa salita ng Panginoon o umaawit ka, sumasamba ka sa Panginoon, is ikaw, lahat ng pagkatao mo, yung response mo sa lahat ng pagka-Diyos kung sino ang ating sinasamba. Kaya si Prophet Isaiah, nung makita niya ang Panginoon ay banal, nakita niya kung gaano siya kadumi at kung gaano makasalanan. Kung makita mo ang Diyos ay pag-ibig, di ba, katatapos mo lang magkasala, maalala mo 1 John 1:9, ang sabi doon, kung ihahayag ko ang aking mga kasalanan, ang Diyos ay banal at tapat, ako'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng kadumihan. Di ba napakaganda marinig yun? No, kasi ang feeling ko bilang young people, nung time ako young people, kahit ngayon, di ba, pag ikaw ay nagkasala, nakakahiyang lumapit sa Diyos. Mali po yun, sitaning yun. Hindi hypocrisy yung pag nagkasala ka, lapit ka sa Diyos. Parang, sandali, parang maglilinisin ko muna. Bro, hindi mo kaya linisin sarili mo. Kapatid, hindi mo kaya linisin. Pag nagkasala ka, kunyari, sample na, para practical na. Nagda-drive ka, may nag-cut sa'yo, binusinaan ka rin. Tapos nilapitan ka, binabayang minura ka. Minura mo rin. Nako! Yung dashcam mo, may recording. Walang tao. Naku, paano ko kaya buburayin yun, di ba? Pero right there and then, Lord, sorry. Nagmura ako, Lord, nadala ako ng patawad, Panginoon. Patawarin mo ako. Best pa nga kung meron ka accountability partner, sabihin mo, bro, may nag-cut sa akin, sinigawan ko rin. Minura ka rin. Biro mo yun, kung tumigil yung kinat ka, bumaba ka rin. Viral ka na. Delikado. Delikado yung pag bumaba ka. By the way, yun ang sabi ng pulis, kahit anong mangyari, kung sino ang lumapit, yun ang hostile. So never get out of your Kung meron mang kakamit kayo ng road rage, sara nyo lang ang pinto nyo, taas nyo ang cellphone nyo, yan. Kung di kayo makakaalis, then leave. Pero ang ibig sabihin, yung turo ng salita ng Panginoon, humingi ka ng tawad. So, umawit tayo bilang may puspos ng Espiritu Santo. At may biyaya sa ating mga puso sa Panginoon. Di ba, pag talaga umawit ka, ako talaga, one of the things that I enjoy, I hope you do this, is to spend a day with God. A date with God. No, recently lang, I brought
my growth group sa Touch of Glory. When they're bitin, yun ang sabi ng mga GG members, bitin, pastor, bitin. Talaga namang mabibitin ka pag lumapit ka sa Panginoon. Tapos may prayer cell yun. No? Kaya lang sabi niya, pastor, may prayer cell ako, kaso humihiyaw yung nasa katabi ko. Siguro talagang sumasamba siya, humihiyaw siya ng panalangin at magpapasalamat. Talagang ganun eh. Yung iba umaawit pa. Yun nga eh. Aawit ka ng pagsamba, aawit ka ng pagpupuri, aawit ka ng pagkukumpisal ng iyong mga kasalanan. Talagang aawit ka. Yung pong kanta na, Lord, fill me, use me, mold me, fill me, ginawa niya yun spontaneous sa isang Billy Graham crusade. Tumayo siya and suddenly, he was filled with the Holy Spirit and he sang and composed the song right there and then. And now it's one of the famous hymn. Kaya po, napaka-importante ang congregational singing. Ito'y isang kaganapan na pinangungunahan ng banal na espiritu. Kung saan ang lahat tayo ay umaawit sa totoo lang ng salita ng Diyos o katotohanan tungkol sa salita ng Diyos upang lulwatiin natin ang Diyos ng may buong pasasalamat. At ang kahalagaan ng gayong pag-awit ay makikita sa katotohanan na ang pag-awit ay magiging bahagi ng ating pagsamba. Saan? Doon sa kabilang buhay sa langit. Kaya naman ang ating gawin ay may kagalakan ng ating pag-ensayo dito sa lupa. Parang dress rehearsal because this is one of the things we will continue to do. Do you think merong pastor doon na magpipreach katulad nito, na palakad-lakad doon sa heaven? Mukhang wala na po yata. Pero meron pa rin maglalakad, magdi-declare ng katotohanan ng salita ng Panginoon sa isa't isa. Lalo pa tayo aawit ng katotohanan sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di ba pag sumamba ka, gawin niyo yun. The other place that you can visit, which is very near. You go to Manila American Memorial. Spend time with God. Walk and pray. Bawal po maingay dun. Diyan po sa loob ng BGC. It's owned by the US of A. It's a memorial for World War II. When was the last time you were quiet in the presence of God? Diba pag yung aawit ka, kung kayo po'y katulad ko, kailangan ko ng backup na gano'n. Kailangan ko ng backup. So ang backup ko, YouTube. Praise and worship song, then you listen and sing with the singers. If you are not a singer like me. And just worship God. So, ang hamon sa atin, ano nga ba itsura ng isang lokal na kongregasyon sa magkaroon ng mensahe ni Kristo na manirahan, magdwell ng sagana sa mga mananampalataya? Una, tinuturuan at pinapayuhan natin ang isa't isa sa buong karunungan. Saan ba nagali ang karunungan? Di ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung banal na takot sa Diyos, yun ang simula ng karunungan. At ginagawa natin yung pagtuturo at pagpapaalala sa isa't isa ng may karunungan ng galing sa Diyos. Pangalawa, umaawit tayo ng mga salmo, himno at spiritual na mga awit na may pusong nagpapasalamat sa Diyos. Aawit ka ng magpapasalamat ka sa Diyos. Hindi ba kayo natutuwa na dito tayo nakatira sa Pilipinas, wala tayong land border with others? Look what's happening around us. Hindi ba kayo nagpapasalamat sa Panginoon? Dito, banggitin mo yung Jesus Christ, magdala ka ng Biblia, hindi bawal. Subukan yung gawin yan sa mga kapitbahay natin. Hindi ho allowed yan sa ibang lugar. Kaya nga ang tawag sa Pilipinas, the only Christian nation in the Far East. Kaya purihin yung ating Christian heritage, whether some of them are not, but at least we celebrate Christmas. The longest Christmas in the world, starting at September 1. And then we celebrate the Passion of Christ, the Holy Week, the Crucifixion. Hindi ba yan? Talaga magpupurit, magpapasalamat ka? Hindi ka ba magpapasalamat sapagkat binigyan ka ng buhay ng Panginoon? Hindi ka ba magpapasalamat na may trabaho ka ngayon? Samantalang 2+ million ang mga Pilipinong walang trabaho. Hindi ka ba magpapasalamat sapagkat kaya mong pumunta dito sa GCF Ortigas, yung iba hindi na po kayang pumunta dito. Sakit, yung iba walang kakayahan. Talagang aapaw ka sa pasasalamat sa Panginoon. Kailangan naninirahan ang salita ni Kristo ng sagana sa ating mga mananampalataya. At kaya nating turuan at payuhan ng isa't isa. At
umawit ng mga salmo, himno at spiritual na mga awit na may pasasalamat sa Diyos. So ito po tanong ko sa atin lahat. Tayo ba ay nagtuturo at nagpapaalala sa isa't isa para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus? When was the last time? Kailan yung huli? Nag-text ka ng Bible verse sa kaibigan mo. Kailan yung time na, ikaw mismo nagbasa ng salita ng Panginoon? Nag-quiet time. Kasi kailangan mag-dwell muna sa iyo richly. Pag nag-dwell sa iyo ang salita ng Panginoon, then you can teach and admonish. At then you can sing spiritual songs. Yung pong ebidensya that the word of Christ dwelling in you, yung teaching and admonishing and singing those spiritual songs for the Lord. Pero yung pagtuturo pa rin at pagpapaalala at pag-awit ay nakakatulong for the word of God to dwell in you. Pareho. Paraan at ebidensya yun. So kailan po kayo huling nagtuturo at nagpaalala sa isa't isa para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus? Pangalawa, tayo ba'y umaawit ng salmo, himno at mga spiritual na awit ng may pasasalamat sa ating Diyos? Aawit po tayo ngayon. Namnamin po ninyo yung bawat salita na binabanggit ng galing sa inyong puso ng may pasasalamat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa paalala mo. Sa amin na dumadaan, Panginoon, sa series na ito po yung dapat na ginagawa namin. Let the Word of God dwell in us richly. Teaching and admonishing one another. Lord, turuan mo kaming magturo at magpaalala sa isa't isa ng may karunungan na galing sa iyo. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na umawit ng mga salmo, himno at mga spiritual na awit nang may umaapaw na pasasalamat sa dami, Panginoon, ng pagpapalang ibinigay mo sa amin. Tulungan mo kaming mamuhay ng naninirahan ng salita ng Panginoon sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Namnamin po natin yung pagsamba sa Diyos. Pero namnamin po natin at isapabuhay po natin ang katotohanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay na ikaw ay dakila. Pinagtugma-tugma mo, Panginoon, ang mga gawain ngayong hapong ito. Salamat po sa pagpapaalala mo mula doon sa patotoo, mula doon sa mga special number, sa salita mo. Panginoon, salamat po. Church, may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace and love as you let the Word of God dwell in you richly. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.